Good morning, Ka-Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Siyempre, mag-aalas 2 na po ng umaga. May 13, medyo low energy na tayo pero nakamonitor pa rin po tayo dito sa eleksyon. As of this time, Ka-Coffee, 96.3% na po ng election returns ang pumasok doon sa server ng COMELEC. So most probably or most likely, yung nakikita po natin na resulta ngayon ay sila na po yan, Ka-Coffee. Kung yung nakikita ninyo, may mga in-announce na particular po sa local na level, sila na po yan. Dahil base po sa record ng COMELEC, 96.3% na po ng election returns yung pumasok sa server nila. So meron na lang pong mahigit, to be exact, 3.7% na lang po yung mga hinihintay nila. So sa madaling sabi, hindi na siya ganyan ka-influential. Kahit pumasok mo yan, Ka-Coffee, hindi na magkakaroon ng major change doon sa resulta na inilabas nila. So, bagamat ito ay partial at unofficial, sila na yan, Ka-Coffee. Formality na lang ang hihintayin dito, most likely, no? Ito na po yung ating mga bagong senador. Sige, isa-isahin ko sa inyo, Ka-Coffee. Number 1, si Bongo. Umabot po ng 26.2 million votes. Yun nakuha niya. Si Bam Aquino, 20.3 million votes. At si Bato de la Rosa, 20.09 million votes. Dito po sa top 12 na ito, tatlo lamang po yung nakatungtong ng 20 million votes. Kung ikukumpara natin ito sa nakuha ni PBBM na boto noong nakaraang eleksyon, umabot po siya ng 31 million votes. So, itong number na to ni Bongo, hindi nila pwedeng sabihin na pwede na magpresidente si Bongo pagdating ng 2028 dahil nakakuha siya ng 26 million votes, no? So mahirap pa yung ganyang assumptions. In fact, actually yung ibang partido din, halimbawa yung mga Pink, they come up with a conclusion na mukhang babalik ulit si Leni Robredo dahil naipanalo niya yung laban niya dyan sa Naga, naipanalo niya, they're giving the attributions to Leni Robredo sa pagkapanalo ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan, no? Pero malayo-layo pa yan, Ka-Coffee. That's 2028. Marami-raming mga sitwasyon pa ang mga mangyayari dyan. Anyway, going back, ang pang-apat po na pwesto si Erwin Tulfo, 16.6 million votes. Ito hindi natin ito expected, Ka-Coffee, dahil pinaniwala tayo ng survey na si Erwin Tulfo either 1 or 2. Di ba? At medyo malaki po yung margin na to, from 20 million votes. Di ba to, Erwin Tulfo 16.6, a matter of 3.4 million votes yung difference niya, no? Si Kiko Pangilinan, number 5, nakakuha siya ng 14.8 million votes. Ito rin si Rodante Marcoleta, out of the blue, biglang sumulpot sa Magic 12, no? So 14.7 million votes. Hindi masyadong malayo, Ka-Coffee, sa boto na nakuha ni Kiko Pangilinan, no? Si Ping Lacson, number 7, 14.6 million votes. At hindi rin po nalalayo dito si Tito Soto, number 8. Beshi itong dalawa to eh. Close friends ito eh, no? 14.3 million votes naman po ay nakuha ni Tito Soto. Si Pia Cayetano, 14.1 million votes. Hindi rin nalalayo kay Tito Soto yan. At si Camille Villar, ito yung masaklap eh. Pumasok sa top 10 eh. Si Camille Villar, top 10, 13.2 million votes. Sana, Camille, nandiyan ka na sa Senado, di ba? Mapukpok mo yung crime water against, sabi nila, crime water against humanity. Mapukpok mo itong crime water para gumanda-ganda naman yung serbisyo sa mga consumers nito. Nagbabayad naman sila ng tama. Sana, o nandiyan ka na sa Senado, dalawa na kayo dyan ni Mark Villar, o sana maayos na ninyo yung inyong serbisyo. Di ba? Para sa inyong mga consumers. Wala tayong magagawa dyan, Ka-Coffee. Ito po yung resulta ng eleksyon. We have to respect the decision of the public. Ito lagi ko sa inyong sinasabi, no? Bagamat hindi favorable sa atin yung resulta, bagamat sa tingin natin tayo yung may matalinong boto, sila yung may mahinang boto o maling boto, wala tayong magagawa. Ang boto natin ay isa lang din. The same way sa kanila, isa lang din ang boto nila. And we have to respect dahil parte po yan ng demokrasya. Masakit man sa damdamin, no? Kailangan nyo pong tanggapin yan. Camille Villar, number 10. Sana mapaganda na lang, Ka-Coffee, yung serbisyo ng crime water against humanity. Si Lito Lapid, number 11. Naungusan niya si Amy Marcos. Si Lito Lapid, nakakuha po siya ng 12.9 million votes. At hindi po nalalayo dito si Amy Marcos. Nakalusot po tong si Amy, no? 12.8 million votes. Actually, ang lamang lang ni Lito Lapid sa kanya is 39,000. Ganyan lang. 39 to 40,000 lang po yung lamang ni Lito Lapid dito kay Amy Marcos. So sila na po yung ating mga bagong senador. 12 po yan, dadagdag sa mga incumbent na 12 senador. Kasi 24 po yung ating senador.
Pero kahit na number 1 si Bongo, kahit na number 3 si Bato de la Rosa at si Marcoleta, itong mga tatlo na to na Duterte team, parte ng Duterte, isama mo na si Camille Villar at itong si Amy Marcos, hindi pa rin po magbabago yung katotohanan na magpapatuloy pa rin po yung impeachment. Yun na lang po ang tingnan ninyo. Magpapatuloy pa rin po ang impeachment. Ibig sabihin, inevitable po yan. Kahit na manalo si Bato dyan, kahit nag number 1 si Bongo dyan, hindi pa rin matitigil ang impeachment dahil nakabinbin na po yan. Yan yung importansya. Yan yung kagandahan ng continuity dyan sa Senado. Kaya nga may naiiwan dyan na 12. At 12 lang po yung papalitan every election, no? Kasi every 3 years nag-i-elect ng senador natin at 6 years po yung kanilang termino para magkaroon po ng continuity. Nakasampa na po yung impeachment na yan, yung articles of impeachment, nandiyan na po yan sa Senado at magpapatuloy po yan, magre-resume pa rin po yan. Hindi naman po nagpapalit pa ng leadership, si Senate President Chis Escudero pa rin po ang tumatayo diyang SP. At magpapatuloy pa rin po itong impeachment ni Sara Duterte. Yan na lang po, tingnan natin yung positive side, no? Yung silver lining, ika nga. At ganun pa man, kahit na nanalo si Bongo, number 1 si Bongo, number 3 si Bato, at si Marcoleta, number 6, alam naman natin mga pro-Duterte ito, and may mga allegations na ito, may mga pro-China naman talaga, nandiyan pa rin si Digong. Nakakulong pa rin siya dyan sa ICC. Hindi pa rin po magbabago yung katotohanan na nandiyan si Digong, nakapiit siya dyan sa ICC, and posible, in the coming months, mag-issue na ng warrant of arrest itong ICC laban dito kay Bato, may masusunod na siya dyan kay Digong. Hindi pa rin po magbabago ang katotohanan dyan. Si Sara Duterte, naglabas siya ng statement, at sa tono ng kanyang statement, mukhang ano ito mukhang malungkot din ito sa naging resulta, no? May feeling of ano din ito feeling of tawag ba natin dito, may pagkapatalo, hindi man nagko-concede pero may pakiramdam ng pagkatalo base sa kanyang statement. Sige, basahin natin ka-coffee itong statement ni Sara Duterte. Mga kababayan, I acknowledge the results of the election and express my deep gratitude to all the supporters who stood with us throughout this journey. Actually, hindi rin ganun ka-effective na endorser si Sara Duterte. Kasi, kailan lang naman siya lumusot. Hindi pa siya lumulusot, malakas na si Bongo sa survey. Lumalabas na talaga siya. And then pumasok na sa eksena, itong si Sara Duterte, endorso niya na yan, sila Vic Rodriguez, sila Kibuloy, pero hindi rin naman nanalo. Sa madaling sabi, hindi ganyang kagaling din si Sara Duterte mag-endorso. Di ba? Kasi hindi niya na ipanalo si Kibuloy Tingnan mo yung boto ni Kibuloy, ilang milyon lang? 5 million? Actually, marami-rami pa rin yung 5 million na yan ka-coffee, pero not enough para makapagpanalo ng senador. Kasi kung ikaw ay talagang malakas ka mag-endorso, lahat ng sasabihin mo, susundin ng mga fanatics mo. Diba? Kung sinabi mong iboto si Kibuloy, iboboto nila yan. Hindi nila binoto. Hindi ka rin sinunod. So, hindi ganyan ka-effective din si Sara Duterte. Siguro kaya ganito yung kanyang statement, no? And I go back to the statement. While the outcome was not what we had hoped for, negative to bagamat yung resulta ng eleksyon ay hindi ang ating inaasahan, base sa kanyang statement, our commitment to the people remains unwavering. We will continue to hold the government accountable. Wow, yan na naman tayo We will continue to hold the government accountable. Na naman, kanino na naman yan? Sa pag-aresto na naman kay Digong. Sa pag-aresto na naman sa tatay mo. Magiging accountable daw po itong gobyerno. Iparte ka rin ng gobyerno. Sige, maging accountable ka rin sa pagwawaldas po ng confidential funds. Diba? Huwag ka mag-alala. Uusad pa rin naman yung impeachment dyan sa Senado at magiging accountable ka sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Sabi niya, we will continue to hold the government accountable, advocate for the issues that matter. Ano yung issues that matter? Ang pagwawaldas sa pera ng taong bayan ay hindi issue that matter. Kasi ayaw niya sagutin, ayaw niya ipaliwanag. And work tirelessly to serve as a strong and constructive opposition. Ayan, clean-name niya na. Sila na ang oposisyon. Sige, yung mga pink, inagawan na kayo. Hindi na kayo yung opposition Ang opposition ngayon si Sara Duterte, pero constructive opposition daw. Noon, hindi nyo ginagamit yung term na constructive opposition. Nagandahan na kayo ngayon. Sige, ginagamit na nila ibig sabihin itong word na constructive opposition para medyo mabango-bango yung dating nito. Sabi niya pa, this is not the end. Kasi negative yung dating di ba? Parang dahil hindi nga nila inaasahan na ganito yung magiging resulta. Kasi ilan lang naman lumusot sa PDP. 3 lang naman, di ba? Siguro, sige, dagdag na natin yung mga lumihis. Si Camille Villar at si Amy Marcos, no? This is not the end. It's a renewed beginning.
We invite all citizens, regardless of background or past affiliation, to join us in building a powerful and principled opposition. Yan, inulit-ulit na naman yung opposition na term. So, kiniklaim na talaga nila, sila yung opposition. Sila yung constructive opposition, sila yung principled opposition. O, sige, talagang pinanindigan na nila yan na kami tutol sa gobyerno. Kami opposition ng gobyerno na ito ni PBBM. Sabi niya pa, together we can shape a future that is fair, inclusive, and just stand with us. Shukran, sabi po ni Sara Duterte. Yan po yung kanyang statement. Ano sa tingin ninyo, ka-coffee? Anong pakiramdam ninyo dito sa statement na to ni Sara Duterte? Medyo negatibo, pero hindi natin alam, baka paawa effect lang ito. So what will happen? Ano na mangyayari? What's next, ka-coffee? Since meron na pong bagong senador, 12 po yan, let's see, ka-coffee, kung ano yung magiging standing ng impeachment votes, no? Ano ba, i-convict ba nila si Sara Duterte? Or i-acquit nila si Sara Duterte? So meron po tayong 12 na incumbent, kasalukuyan, ka-coffee, nandyan sa senador. Sa tingin ninyo, magboboto pabor sa impeachment or i-convict si Sara Duterte? Yes. No naman kung hindi nila i-convict si Sara Duterte, ibig sabihin, no. Ibig sabihin, maabsuelto si Sara Duterte. Makakatakbo siya sa pagka-presidente. So simulan natin sa incumbent. Sige, magtali tayo. Yes, no. Kasi kinakailangan natin, syempre, 8 boto lang ang kinakailangan ni Sara Duterte dyan. So, I think kailangan natin 17 or 18 votes para matiyak na ma-convict si Sara Duterte dyan. So, number 1 si Alan Peter Cayetano. Sa tingin mo, boboto kay Sara Duterte? Not sure. Ako, lista natin siya sa not sure. Kasi mukhang itong si Alan Cayetano, kahit paano, titingin sa merit, no? Hindi yung sarado na yung mata na no agad or yes agad. Si JV Ejercito. Ang mga Ejercito, sa tingin nyo, boboto pabor sa impeachment? I think, yes. Si Escudero Francis, definitely yes yan. Estrada Jinggoy, I think yes din yan. Let's assume. Si Win Gatchalian, I think yes din. Si Ontiveros, definitely yes. Lauren Ligarda, potentially yes. Robin Padilla, definitely no. Raffy Tulfo, not sure. Villanueva Joel, I think yes. Villar Mark, hindi. Dahil ang mga Villar ay pro Duterte, definitely no yan. Si Zubiri, Juan Miguel, I think no. O yan po sa incumbent natin, ka-coffee, ha. Ano lang ito, rough estimate lang natin ito. Tansya lang natin ito. So tingnan naman natin, ka-coffee, yung mga bagong senador. Ano kaya magiging decision nila? Base sa ating assessment lang at tansya lang natin. Sige, isa-isay natin ito. Bongo, definitely hindi yan boboto pabor sa impeachment. No. Bam Aquino, hindi ko alam kung totoo yung balita na yan ang commitment niya sa Iglesia ni Cristo na hindi siya boboto pabor sa impeachment kay Sara Duterte. Sige, let's assume, ka-coffee, na hindi siya boboto kasi papanindigan niya yung commitment niya, yung promise dyan sa INC. Si Bato, definitely no. Erwin Tulfo, I'm not sure. Kiko Pangilinan, boboto yan pabor sa impeachment. Rodante Marcoleta, definitely no. Ping Lacson, yes. Tito Soto, I think yes. Pia Cayetano, yes. Camille Villar, definitely no. Lito Lapid, yes. Amy Marcos, no. So sa tali natin, 12 ang pabor. Sorry, nagkikwenta na ako, ha. 9 ang hindi. At 3 ang not sure. So with the new composition of the Senate, therefore I conclude, base sa aking assessment, hindi mai-impeach si Sara Duterte. May 9 votes agad siya, pabor sa kanya. Pag makahatak pa yan. Itong 9 na to, kumbaga, ano na yan, ka-coffee, naka-fix na yan. Regardless doon sa merit ng articles of impeachment, wala na, di na nila papansinin yan. Kundi boboto na sila ng acquittal ni Sara Duterte. Baka madagdagan pa yan. Di natin kung mabawasan. Pero as of the current circumstances, hindi mai-impeach si Sara Duterte dyan sa
Senado. Pero magpapatuloy pa rin, definitely magpo-proceed pa rin ang impeachment trial. Hindi man ibig sabihin na ayan, marami na sila, hindi pa magpo-proceed ang impeachment trial. Tingnan natin, baka may mga makumbinse na senador na kampi kay Sara at lumihis sa kanya. Magpapatuloy pa rin po ang impeachment, pero yung judgment dyan, ang assessment ko with this current circumstance, maabsuelto si Sara Duterte dyan sa impeachment. Kayo ka-coffee, anong take ninyo? Sige, comment ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Medyo gabi na, pasensya na kayo, medyo low energy na tayo. Ako'y pansamantala muna magpapaalam. Mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. At kita-kits tayo bukas na naman ka-coffee. Discuss natin iba pang mga updates patungkol po sa recent 2025 national and local elections. I'll see you ka-coffee in my next video. Bye-bye.